Parehong namangha sina LeBron James at Luka Doncic sa incredible steal, dribble, at layup ni Kyrie Irving noong Game 5 win ng Mavs. Si Kyrie Irving ay naglabas ng isa pang sensational na highlight na nag-stun sa mga fans sa panalo ng Mavericks laban sa Clippers sa Game 5, pinilit ni Irving na steal si James Harden, at then ay nag-dribble through contact mula kay Norman Powell upang i-convert ang isang incredible and one layup while falling to the ground. Si LeBron James ay nakatutok na nagbahagi ng message para sa incredible play ng kanyang dating teammate. Nakita ni Luka Doncic nang na-convert ni Kyrie ang layup sa court, ngunit kailangan niyang ibahagi ang highlight sa kanyang Instagram kaagad pagkatapos ng laro na may simpleng reaksyon. Nagtala si Kyrie Irving ng 14 na puntos at 6 na assist sa 123-93 win ng Mavericks laban sa Clippers, misleading ang box score dahil isa si Irving sa mga impactful players sa court, lalo na sa kanyang depensa laban kay James Harden, na nagkaroon ng kanyang unang mahinang laro sa seryeng ito, na nagtapos na may 7 puntos, sa 2 of 12 shooting. Si Luka Doncic ang star of the show, matapos maglaro, na may sickness at knee injury sa tuhod, naglagay ng 35 puntos, 7 rebounds, at 10 assists sa blowout win. Hindi naka-score ang Clippers sa stifling defense ng Mavericks, as they ran ahead in the third quarter ng laro. Si Kyrie Irving ay gumugol ng ilang taon na itinuring na worst asset sa NBA dahil sa mga kontrobersyang surrounding him during his stint with the Brooklyn Nets. Dahil sa sour taste fans, mula sa kanyang exit mula sa Cleveland noong 2017 at Boston noong 2019. Ang Mavericks ay kinukutya dahil sa pagbibigay ng real value assets para kay Irving noong February 2023, lalo na after they fell from number 4 sa West patungong number 11 pagkatapos gawin ang Irving trade. Hindi kasalanan ng guard, kundi kasalanan ng poorly built ng roster na natweak sa buong season dahil mukhang mga major threats sila sa West sa isang season after missing the playoffs. Si Irving ay nag-average ng 25.8 puntos, 5.6 rebound, at 4.8 assists sa postseason, often looking like the Mavericks' best player. Inamin ni Luka Doncic na dinadala ni Irving ang team through the opening ng playoffs, na stressing kung gaano kahalaga na suportahan niya ang produksyon ni Irving. Alam ng lahat na si Irving was brought upang maging co-star ni Luka, ngunit ang pares ay nakabuo ng isang amazing partnership kung saan pareho nilang binibigyang empower ang isa't isa sa halip na mag-squab lang sa bola. Malaki ang epekto ni Irving dahil nirerespeto siya ng locker room bilang isang veterano at legend ng laro. Sa resulta ng another wasted na season, tapat na nagsalita si Hawks guard Trae Young tungkol sa kanyang mga prioridad para sa next phase of his career. Gaya ng ipinaliwanag ni Young sa isang segment sa From the Point podcast, ayaw niyang umalis sa Hawks pero alam niyang nauubos na ang oras para maabot niya ang ibang level ng kanyang career. Ang pinaka-best stretch ni Trae, sa ngayon ay noong kampanya noong 2020-21, nang pangunahan niya ang Hawks sa Conference Finals, matapos mag-average ng 25.3 points at 9.4 assists sa regular season. Ang kanyang shooting at playmaking ay completely torched ang Knicks at 76ers sa playoffs, at put Trae Young's name bilang isang potensyal na future face of the league. Ngunit since that Cinderella run, bumagsak ang Hawks sa mga rough times, even after trading ang kanilang mga asset para kay DeJounte Murray, ang Hawks ay struggled to gain ng anumang traction o momentum sa East, at natapos nila ang season na ito bilang ang pinaka-ultimate losers sa play-in tournament. Dahil si Quinn Snyder ang namumuno ngayon, malabong gumawa ng anumang panic trade ang Hawks na kinasasangkutan ni Trae Young. Despite ng kanyang mga flaws, siya pa rin ang best player ng prangkisa, at ang their best chance at turning their recent misfortunes around. Kaya ngayong off-season, ang Hawks ay walang pagod na magtatrabaho upang bumuo ng isang plano na maaaring makaakit ng mga right players, ngunit mayroon ng ilang mga team na hinahabol si Young at ang kanyang future ay kasalukuyang isa sa mga misteryo of the summer. Habang tinatanggihan ng Hawks sa ngayon ang ideya na mag-rebuilding the roster, ang kanilang 10th place finish ngayon season na may force them to reconsider their current strategy. Nakatakdang kumita ng $120 million sa susunod na 3 season, ang kontrata ni Trae ay hindi cheap at it handicaps any kind of financial flexibility. Sa pagitan ni Trae at DeJounte Murray, ang Atlanta ay nakatakdang gumastos ng halos $300 million. Sa kasamaang palad, the results have just not justified ang ganoong uri ng tag ng presyo.
Sa kabila ng pagbabago sa head coach, at multiple roster tweaks, ang Hawks ay naging epitome ng mediocre, at ang season na ito ay isa sa kanilang worst, since the young era began, na may record na 36-46 kasama ang 20 talo at home. Kaya't habang ang Hawks, ay not looking to get rid of Trae, hindi siya considered na isang untradeable asset, sa parehong paraan tulad nina Giannis, Joel Embiid, at Nikola Jokic. Naturally, kung magiging available siya ngayong summer, ang Lakers ay isa sa mga unang mag-inquire tungkol sa kanyang mga serbisyo. Sa loob ng maraming taon, gusto ng Lakers ng isang maaasahang, perimeter-oriented point guard at umaasa silang mapupunan ni D'Angelo Russell ang papel na iyon para sa kanila. But after he proved inconsistent, ang Lakers ay inaasahang look elsewhere, upang palakasin ang kanilang backcourt at siyang ang perpektong sagot.